Ang alinggaw sa Hacienda Anino Malayo sa Kabihasnan, sa gitna ng isang malawak na palayan sa Batangas, may isang abandonadong hacienda na pinangalanang Hacienda Anino. Mula sa malayo, maganda ito, malalaki ang mga bintana, mataas ang mga haligi, at tila alagang-alaga ang hardin. Ngunit kapag nilapitan, nagbabago ang itsura nito. Ang mga bintana ay basag-basag, ang mga haligi ay puno ng bitak, at ang hardin ay tinubuan na ng matataas na damo. Isa lang ang laging sinasabi ng mga tao tungkol dito, walang sino mang bumabalik sa lugar na iyon nang hindi nagdadala ng takot o sumpa. Ngunit ikaw, si Luis, isang investigative journalist, ay hindi naniniwala sa mga kwento ng matatanda. Dahil gusto mong patunayan na hindi totoo ang mga kwento tungkol sa Hacienda Anino, nagpasya kang puntahan ito mag-isa. Hindi ka sigurado kung anong naghihintay sa'yo, pero ang tapang at pangarap mong magtagumpay bilang mamamahayag ang nagtulak sa'yo. Nakarating ka sa hacienda bandang alas 5 ng hapon. Ang araw ay papalubog na at ang kalangitan ay nagiging kulay abo. Ang simoy ng hangin ay malamig at matalim, may halong amoy ng nabubulok na kahoy. Humakbang ka papasok sa malaki at kalawangin nitong gate. Napansin mong tila walang tunog ang paligid, walang kuliglig, walang huni ng ibon. Tahimik na tahimik. Pagpasok mo sa malaking pintuan ng hacienda, naramdaman mo ang bigat ng paligid. Ang bawat hakbang mo sa sahig na kahoy ay nagbibigay ng tunog na parang alingawngaw na umaabot sa dulo ng malalaking pasilyo. Ang loob ng bahay ay puno ng alikabok at agyo. Ang mga larawan sa dingding, na dati nagpapakita ng mga masayang mukha, ay ngayon tila ba tumitingin ng masama sa'yo, ang mga mata ay parang sumusunod sa bawat galaw mo. Habang iniikot mo ang lugar, may narinig kang mahihinang yapak. Siguro ay guni-guni ko lang, sabi mo sa sarili. Pero nang ulitin mo ang yapak mo, napansin mong may yapak na sumasabay sa bawat hakbang mo, isang mas mabigat, mas malamig. Huminto ka at huminto rin ito. Napasulyap ka sa salamin sa dingding. Sa likod mo, may anino ng isang tao na hindi naman dapat nandoon. May tao ba rito? Tanong mo ng may tapang. Tumugon ang katahimikan. Pero ang katahimikan ay sinundan ng isang mahinang tawa mula sa malayo, isang boses na tila nanggagaling sa isang babae, pero malalim at puno ng galit. Pinasok mo ang dining hall. Nandoon pa rin ang mahahabang lamesa at maruruming plato. Sa gitna, may isang upuan na parang bagong gamit, samantalang ang lahat ng iba ay nabubulok na. Bigla, isang pinggan ang nahulog mula sa mesa at nabasag. Nang tumingin ka sa paligid, nakita mong may nakaupo na sa upuang iyon, isang babae na nakasuot ng itim na saya, pero ang ulo ay wala. Tumakbo ka palabas, pero parang nagbabago ang layout ng bahay. Ang mga pasilyo ay tila gumagalaw, lumalayo ang pintuan. Sa likod mo, naririnig mo ang yapak na pabilis ng pabilis. Kasabay nito, ang alingawngaw ng tinig na tumatawag ng pangalan mo. Luis, huwag kang tumakbo. Matagal na kitang hinihintay. Sa takot, napadpad ka sa isang silid na puno ng mga salamin. Ang bawat salamin ay nagpapakita ng iba't ibang bersyon ng sarili mo. Sa isang salamin, duguan ka. Sa isa pa, wala kang mata. At sa pinakadulong salamin, may nakatayo sa likod mo, isang matandang babae na may dugo ang mukha at puting-puti ang mata. Napasigaw ka at napatingin sa likod, pero wala naman. Nang tumingin ka ulit sa salamin, nandoon na siya sa harap mo, ngumingiti ng malawak at humihip ng malamig na hangin sa iyong mukha. Alamat ng Hacienda Anino. Ayon sa mga matatanda, ang hacienda ay dating pag-aari ng pamilyang Altamira. Si Doña Consuelo, ang matriarka ng pamilya, ay kilala sa kanyang kasakiman. Ginamit niya ang mga katulong sa hacienda bilang alipin. Ang iba'y pinatay niya dahil hindi sila sumunod sa kanyang kagustuhan. Isang gabi, nagkaroon ng pag-aaklas ang mga katulong. Sunog at dugo ang sumalubong sa kinabukasan. Ngunit bago siya mamatay, nangako si Doña Consuelo, huwag kayong umasa na makakaalis ako. Mananatili ako rito hanggang may mga kaluluwa pa akong mahuhuli. Pagising mo sa hospital kinabukasan, sinabi ng doktor na ikaw ay natagpuan sa gitna ng palayan, walang malay. Walang hacienda sa lugar na sinabi mo. Pero sa ilalim ng kama mo, may isang lumang litrato ng isang babaeng walang ulo na nakasuot ng saya. At sa likod ng litrato, may nakasulat. Hanggang sa muli, Luis.